Kumusta naman yung si Sara, yung vice presidente? Walang ganyan. Pero si Toby Chanko, mga kababayan, biglang bumaliktad. Hindi na nagpapakita sa ating Pangulo kahit pumunta dun sa lugar niya sa Nabutas. Wala si Toby Chanko. Puro grandstanding, mga kababayan, yung ginagawa ni Toby Chanko sa Kongreso, lalo na po sa issue ng flood control scandal. Malinaw po na yung kanyang mga ginagawa, mga kababayan, na grandstanding, isa pong desperadong strategy at saka smoke screen para ilihis yung atensyon ng publiko mula sa kanyang sariling kapabayaan at questionabling mga insertions kaya hindi na nagpapakita sa ating Pangulo. Pwede po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si President Bongbong Marcos pumuntang Nabotas the other day para mag-inspection po dito sa Nabotas Fishport Complex. Tiningnan ko, wala si Toby Chanko. Lugar niya itong Nabotas. Kasi naman niya, Mr. Maravillas, may malaking kasalanan yun. Biglang bumalingbing na. O, di ba? Ayan yung ating napakasipag na Pangulo. Ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Nabotas Fishport Complex sa Nabotas City. Isang malagang bagsakan at sentro ng bintahan ng isda sa bansa kung saan personal niyang sinuri ang operasyon ng Fishport at ang patuloy na rehabilitation nito upang matiyak na nakakasabay ang mga pasilidad nito sa lumalaking pangangailangan ng sektor ng pangingisda. Bahagi ang inspeksyon ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon na paunlarin ang mga pampublikong infrastruktura na sumusuporta sa sektor ng pangingisda at tumutulong na matiyak ang sapat at tuloy-tuloy na supply ng iba't ibang produktong dagat para sa mga Filipino. Ang kasama siyempre si DA Secretary Tio Laurel na kaaway na rin nito Bichango. Yan ang ating Pangulong Bongbong, mga kababayan. Pero parang ito, kamukha nito Bichango, yung kapatid sigurong mayor. Siyempre, lugar, malamang, yung kapatid dito ni Toby Chango. Yan o. Di ba? Yan ang ating Pangulo, mga kababayan. Napakasipag. Ito yung inspection, mga kababayan ng ating Pangulo. I'm Di ba? happy to report naman, nakitang-kita naman natin dito na medyo maganda yung facility. It's a real big upgrade from what it was before. Unang-una, dati yung condition nito sa sobrang sama niya, yan, binabaha na, binabaha. Ngayon, inangat ito eh. So, Binabaha. parang yung capacity. Hindi kasi effective yung parang nabawasan to, flood control project dyan ni Toby Chango. Nabawasan ng 25 to 30% dahil sa baha, high tide. Tapos yung inefficiencies nito dahil this is a 50-year-old port. So ngayon, mas mabilis ang mag-unload, mas marami ma-unload, mas marami days siyang open. So malaking bagay. Hindi lang yan eh. Meron tayong plano na hindi lang ito magiging fish port. Pati yung mga ibang goods from, let's say, Mindoro, Palawan, Romblon, Marinduque, na agri-goods, may ibababa na rin ito, mabenta ng wholesale para mabawasan ng transport cost, mabawasan din ng traders. So hopefully makatulong din ito sa pagbaba ng inflation, makamura ng bilihin sa mga mamayang Pilipino. O ito, papasalamat po yung mga mangingisda. District namin, pinaganda niya. Mr. President, maraming salamat po sa pinagawa yun sa amin dito sa Nabotas Fishport. Lumaki na ang namin dito, Fishport.
medyo nakaluwag-luwag po kami, hindi katulad ng araw masikip, medyo binabaha kami. Ngayon po, napakaganda po. Maraming pong salamat, Mr. President. Yan, ang ating Pangulo. O, di ba? Sigaw-sigaw. BBM. BBM. Nakabutas siya. O, di ba? Yan ang ating Pangulo. Pinagkakaguluhan palagi. Wala si Toby Tiangco. Hindi na nagpakita. Yung kapatid, siyempre mayor dyan. Andyan yung kapatid. Si Congressman Toby Tiangco wala. Ayan o. Katakot-takot na naman na selfie-selfie. Picture-picture. Kaya sisigaw yung mga tao, BBM. Di ba? Tuwang-tuwa yung ating Pangulo. Hands-on siya. Tinitingnan niya talaga yung mga project. Baga, di ba? Baka mga ghost na naman o substandard. Yan na siya mga kababayan. Napakagandang P-Sport sa Nabutas. Modern P-Sport. O, di ba? Napakaganda. Very good. Ayos na, mga kababayan. Kumusta naman yung si Sara? Yung Vice Presidente, walang ganyan. Pero si Toby Tiangco, mga kababayan, biglang bumaliktad. Hindi na nagpapakita sa ating Pangulo kahit pumunta dun sa lugar niya sa Nabutas. Wala si Toby Tiangco. Puro grandstanding, mga kababayan, yung ginagawa ni Toby Tiangco sa Kongreso, lalo na po sa issue ng flood control scandal. Malinaw po na yung kanyang mga ginagawa, mga kababayan, na grandstanding, isa pong desperadong strategy at saka smoke screen para ilihis yung atensyon ng publiko mula sa kanyang sariling kapabayaan at questionabling mga insertions. Kaya hindi na nagpapakita sa ating Pangulo. Sa budget, mga kababayan, budget insertion. At siyempre yung kanyang pananagutan sa bilyon-bilyon na mga flood control project sa mismong lugar niya sa Nabutas. Ayan, na-mention po, nabanggit binabaan niya dito palagi. Sabi ni Tio Laurel, dekada na po na pagkabigo sa baha. Sa kabila, mga kababayan, ng mahabang panahon ng pamumuno ng pamilyang Tiangco. Bilang mayor, congressman, nanatili pong lubog yung Nabutas. Sa kaunting ulan o kaya yung high tide, naalala ninyo yung sira-sirang navigational gate? Nabigo yung kanyang administrasyon na magpatupad ng mahigpit na regulasyon at proteksyon para doon sa Tangos Tansa Navigational Gate. So yung paulit-ulit na pagbangga ng mga barko, patunay siya ng di maayos na security at maritime control sa lungsod. Tapos inutil pa yung pumping station doon. Ang pinakang malaking 81 bombastic pumping stations. Lumalabas na pamporma lamang, nawalan ang mga ito ng silbi. Kasi nga po, hindi daw sapat yung kabuuang plano para arangan po yung pagpasok ng tubig mula sa Manila Bay. 6 billion na pondo ang nawala bilang resulta. Inamin mismo ni Toby Tiangco, mga kababayan, na nakakuha yung Nabutas daw ng 6 billion para sa flood control sa nakalipas na 5 taon.
Subalit, hindi man po tapos, nanatiling hindi tapos ang coastal dike. You see, nabigo din siya na maipaliwanag ng maayos sa mga mamamayan kung saan eksakto napunta ang bilyon-bilyon habang patuloy na lumulubog yung lungsod. Kaya niya siguro, Mr. Maravillas, naiya, hindi nagpakita sa ating Pangulo. Wala doon. Malamang. At matatandaan mga kababayan, may questionabling insertions at mga overpriced na projects, mga kontrata amounting to 529 million pesos yung pondo na inallocate mga kababayan para sa proyekto. Galing ito sa 2025 GAA mga kababayan. At may koneksyon din siya mga kababayan lumalabas sa kontraktor na Diskaya. Ang 529 million pesos na nakuha ni Tiangco mga kababayan ay tuluyang naibaba sa DPWH at mabilis itong naigawad sa St. Timothy Construction na pagmamayari po ng mag-asawang Diskaya. O di ba mga kababayan? Alam naman po natin, ang Diskaya po yung top contractor na iniimbestigahan sa mga maanumalyang ghost flood control projects. So para makaiwas sa pananagutan, ginamit po ni Toby yung mga technical na dahilan na ang kanyang pondo gaya ng 748 million para sa 2026, lehitimong alokasyon daw, hindi insertion. Kahit na po yung mga nagkinabang dito ay yung mga blacklisted na o mga kadudadudang mga contractors. Ngayon, noong 2023 to 2025, ang nabotas ay lumalabas nakakuha mga kababayan ng kabuang 5.97 billion pesos na pondo para sa 155 na mga projects kung saan yung 4.19 billion o humigit kumulang 70% ay napunta eksklusibo sa flood control. So historically mga kababayan, ang flood control sa nabotas naglalaro lamang sa 14 million to 50 million pesos. Sa panahon ni Tiangco, sumabog po yung presyo ng mga proyekto na nangangahulugan mga kababayan ng masusing investigasyon. Nangangailangan ito ng masusing investigasyon. Bakit biglang sumabog yung presyo? Biglang tumaas? Yung floodgates number 3 and 4 noong 2023, for example, 340 million. So hanggang 680% above normal mga kababayan yung presyo. Yung dalawang pumping stations naman, phase 6 noong 2023, 260 million. Yan 260 million, umugit kumulang 420% above normal. Yung North Nabotas Pumping Station Rehab 2024, 299.7 million, humigit kumulang 500% above normal yung presyo. You see, yung Bangkulasi Pumping Station Completion 2025, sabi dito sa nakuha nating data, 250 million, humigit kumulang 400% above normal. Multi-purpose housing building 2025, 200 million, umabot sa 4 times hanggang 10 times ng mga kalintulad na city projects yung presyo, mga kababayan. So sa opisyal na sumbong ng Pangulo, 34 lamang, 34 sa kabuang 87 na mga projects na may lang ang 838.97 million ang deklarado at nakalista. Then, mahigit 60% ng mga proyekto sa nabutas ang nawawala at hindi naka-reflect online. Gaya ng alimbawa, 250 million na Bangkulasi Pumping Station. O, di ba? Kaya po, kung tunay na bukas sa liwanag itong si Toby, bakit po nakatago sa publiko ang karamihan sa mga proyekto niya? Kaya niya, Mr. Maravillas, hindi nagpapakita kay President Bongbong. Wala doon, absent. Ayaw siguro matanong, makumusta. Malinaw po yung kanyang ingay, distraction lang po. Distraction technique, ika nga. So ginigisa niya yung iba
para hindi siya mag-isa sa mga questionabling mga project sa sarili niyang bakuran. Pancover, pag-iwas mga kababayan sa pananagutan sa pamamagitan ng pagsisisi sa iba, pagpasa ng sisi sa iba. So sa tuwing naiipit sa isyu ng korupsyon o pagbaha mga kababayan sa nabutas, palaging isinisisi ni Toby Chanco sa ibang tao, lalo na po kay Martin Romualdez. Ngayon, ang biglang pagbisita po the other day ng ating Pangulo sa Nabotas sa Fishport na wala po si Toby Chanco ay isa pong malaking sampal sa kanyang liderato. Pinapakita po nito na wala ng tiwala yung Malacanang sa kanya at diretso nang nakikialam ang national government upang ayusin ang kanyang distrito. Yung ating Pangulo pumunta mismo doon. Tiningnan kung tama yung implementation ng mga projects. Nakalata yung ating Pangulo eh. So ang pag-iwan kay Chanco sa sarili ng jurisdiction ay malinaw mga kababayan na sinyales mula sa Palasyo Malacanang. Para sa mga kritiko, ito yung parusa sa kanya. Matapos niyang tawagin ang Malacanang na nagpapakalat ng fake news, nang subukan niyang takutin ang Kamara ukol sa pag-impeach kay Sara Duterte. So ang pag-isnab na ito ng ating Pangulo ay patunay na pinuputol na ng Administrasyong Marcos ang ugnayan po kay Chanco. Lumalabas na nagpapakatotoo na siya bilang lihim na kaalyado po ni Sara Duterte. Ginamit niya yung kanyang posisyon sa Kamara para ipagtanggol ang kampo ng Duterte sa pagsasabing matakotan niya yung mga mambabatas kapag naging presidente si Sara dahil gigisahin sila sa flood control scam. What? Yan ang sabi ni Toby. So ang kanyang pag-atake mga kababayan sa liderato ng Kamara at ang pagtatanggol niya kay Sara Duterte ay isang diskarte para magkaroon siya ng insurance policy sakaling maging presidente si Sara. Ginagawa niya ito para kapag tuluyan ng bumagsak ang kanyang mga flood control projects sa nabutas, mayroon siyang kakampi na magtatanggol sa kanya. So malinaw po, yung ingay ni Toby hindi po para sa krusada ng bayan, kundi isang pilit na panakipbutas para ilihis ang hustisya mula sa kanyang sariling bilyon-bilyon na mga projects na overpriced, mga questionabling kontratista tulad ni Diskaya at talamak na kapabayaan sa baha sa nabutas mga kababayan.